Guys, welcome back sa ating YouTube channel ngayong July 2025. Guys, ito na yung pinaka-latest update natin ngayon. Guys, ito good news kasi dito kay Infinix. Ito, sa mga naghahanap po ng budget, ito guys, syempre, budget phone yan. Tapos may bago silang Smart 10, no? Alamin natin guys yung difference nila dito kay Smart 9. Maya guys, pag-usapan natin yan. At bago tayo guys pumunta sa kanilang mga top of the line, so yung kanilang mga gaming phones na very affordable din. Andyan po yung mga naka metal frame, yung kanilang Note 50 series, so may 4 na variants. At ang kanila pong GT30 Pro na best seller pa rin hanggang ngayon. Napaka in demand po nito guys, lagi po silang out of stock. Yan, talagang nauubos agad pagka deliver, maraming reserve yan. Guys, ito para sa ating latest update ay isa-isahin muna natin ang kanilang pinaka-budget phone. Ito guys, punta muna tayo sa kanilang Smart 9 na hanggang ngayon ay meron pa rin sa mga naghahanap po ng budget lang. Ito guys, para sa latest price update natin, bumaba po ang presyo ng Smart 9 ngayon. Ito pong si 6GB RAM 64, ang variant po na to ay 3,299. Tapos ang isang variant po niya na Smart 9, ito po naman ang 128GB, naka 8GB RAM 128. Ito po ay 3,999. Tapos guys, itong good news sa mga naghahanap ng latest model dito kay Infinix, especially guys pagdating sa mga budget phone, ang kanila pong Smart 10, yan, ito po yung design guys Ito pa lang po na yung may papakita natin sa inyo, yan, nasa box. Ito po ay same price lang ng Smart 9 din, naka 8GB RAM 128 din. Ang presyo nito 3,999 lang din. So guys, bigyan ko kayo ng konting para may idea tayo doon sa presyo. Ayan, may presyo nga po, alam na natin. Pero yung specs po ng dalawa, pag-usapan natin. Unang-una guys dito, yung mga pareho muna. Parehas po silang na merong 300% volume. So may malakas na volume yan. Parehas po silang 5,000 mAh battery. Parehas po silang naka 120Hz ang screen refresh rate. So parehong smooth yan Parehas po silang may 48 months of fluency protection. O diba? Tapos ito nga po, yan, pag-usapan naman natin yung pagkakaiba. Size ng screen 6.7. Size ng screen ito 6.67, mas maliit ng konti. Tapos ito naman pagdating sa network, 2G, 3G, 4G. Pagdating naman po sa network nito, 2G, 3G, 4G, and 4.5G guys. So ibig sabihin guys, kung available na po sa network natin o dyan sa ating mga carrier, yung ating mga Globe, Smart, Sun, available po ang 4.5, mas malakas po ang signal nito kasi naka 4.5. Tapos pagdating po sa camera, 13 megapixel po ang main nito. At ito naman po, ang main camera is 8 megapixel. So, yun po yung mga difference po nila. Tapos, ang bago po dito guys, ito yung meron na ring AI, Pollax. So, meron siyang one tap, yung tinatawag nilang one tap Infinix AI. So, pwede tayong magtanong doon, kahit ano. Basta nakakonect po kayo sa internet, pwede. One tap AI Pollax, yun po yung bago sa kanya. Then, pagdating po sa durability, ito po yung matibay pag sa bagsakan. So ito po ay merong durable and drop resistance certified si Smart 9. Samantalang ito naman po pagdating sa durability, ito naman po yung naka IP64 dust and water resistance. So same price po sila, 3,999. Now yan guys sana nakatulong ako sa inyo, nanghahanap dyan ng mga budget lang. Tapos guys, ito na, punta na tayo doon sa kay Infinix yung mga Note series guys, ito best seller to. Napakaganda guys ang design. Kung naghahanap lang din tayo ng mga mid-range phone, 10,000, 9,000, 12,000 or 17,999. Sa mga mid-range phone po, ito yung ito pa yung kauna-unahan na naka-metal frame. Wala po tayo nakikita naka-metal frame na ganun mga presyuhan. Tapos ito ay naka 144Hz screen refresh rate at naka wireless charging din. Budget po na naka wireless charging na. At pwede pa siya mag-share ng battery wirelessly. Kahit anong brand, pwedeng makashare po ng battery dito. O, di ba? Tapos ito guys, pag-usapan muna natin, itong hawak natin,
Ito po si Note 50 Pro. May dalawang variants, isang 16256 at ang isa po nito ay 24GB RAM, 256GB. So yan, maganda guys dito. Matibay na po ang glass nito. Pagdating sa camera, ito po ay merong 50 megapixel na camera. At may video stabilization din to si Note 50 Pro. Kasi guys ay pagdating sa video, smooth ang video nito. Meron po siyang 1080p 60 frame. Check natin. Para sa kanyang smooth video. Kahit malikot ang kamay nyo ay smooth. Then sa front ganun din. Then maganda pa dito guys, may wide angle yan Hindi mo kailangan matras. Naka 0.6 yan Dual view video meron din. Yan guys, ang maganda dito, ang ganda rin ang design. Yan, naka JBL sound, dual stereo speakers. Pagdating po sa charging guys, si Note 50 Pro ay merong 90 watts na charging. Gano'n ka, ano yan. Tapos naka 30 watts naman po sa wireless. Then meron pa po yung isang variant guys, yung Note 50. Eto. So ano ba yung difference guys yan dito? Pagdating lang po sa charging, naka 45 watts. The rest po, pare-pares po sila. Yan. Sa battery, 5,200 mAh battery po. Lahat po ng Note 50 series, 5,200 mAh battery. Para po sa presyo guys, ang kanilang Note 50, 8,999. Ang Pro naman po na may dalawang variants din, 9,999. At yung 24GB RAM, 256 nito ay 11,999. Tapos guys, hindi lang yan, meron din silang 5G. Ang 5G naman po ng ating Note 50 Pro Plus 5G. Ito naman po ang design niyan. Kung camera po tayo, ay syempre mahilig po tayo sa camera. Maganda po dito, ito ay ginamitan ng Sony IMX896 with optical image stabilization. Night Master camera po yan. Meron po itong 100 time periscope zoom. O, diba? Pagdating sa charging guys, unang-una dito 100 watts. All around fast charging 3.0. Sa wireless, naka 50. O, diba? Taas din. Pagdating sa processor, napakataas din po ng processor na ginamit dito. MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G din. Blazing Pass 4nm chipset din. Tamang-tamang pang game din yan. Siyempre, meron na rin po itong Infinix AI. Guys, naka 5.5 yan yung kanyang network. 144 din ang kanyang refresh rate. AMOLED display. Kompletong-kompleto na po dito, balance. Yan, para po sa presyo guys, 17,999. Ang kanilang Note 50 Pro Plus 5G. 5.5 yan. Tapos ito na guys, dito na tayo sa kanilang bagong release. Ang kanilang pong bestseller na GT30 Pro. O, diba? Ito guys, yung makukuha natin previous. May bundle po siyang mag-charge cooler. Ito, maganda guys dito hindi lang siya cooler, mag-charge din. So, nagcha-charge po yung ating GT30. Once na nakadikit na po siya doon, nakasaksak po yung nito, yung cable. Tapos guys, ito na ang unit. Check natin. Check naman po yung design. Napakaangas. At maganda siyang hawakan pang game. Ito guys, for GT30 Pro, 5G na rin po to. Outplay the rest. So, yun po yung pinaka-tagline niyan. Pagdating po sa kulay, ito guys yung ash. Then, meron po siyang white. Ang dalawa pong yan, ang ilaw po niyan, lumalabas yan yung ROG na ilaw niyan. Yan yung kulay white. Then, ang isang color po nito na limited, yung Gaming Master Edition, kulay black naman yon. Mas mahal lang yun ng 1,000 sa dalawa. Ito po may dalawang variants. Ang unang variants po nito ay 16256 at ang isa po nito 24512 na po. Ganong kalaki. Pero guys, ang presyo magugulat ka, napakamura. 13,999 256 at ang 512 nito 15,999 lang din. At ang nadagdag naman po 1,000 each kapag black po ang makukuha natin na edition. 14,999 256 at ang 512 naman po nito 16,999.
So, blade white ang isang kulay. Guys, ito yung blade white, oh. Parang silver. Then, ito naman po yung kanyang shadow ash. O, di ba? Tapos, guys, ang bago dito kay GT30 Pro ay meron siyang ito, ayan, sa gilid. Meron siyang gaming trigger. May gaming trigger po yan. Ayan, oh. Pwede pong pang-click natin yan pag magte-take tayo ng photo. Pwede yan, pwedeng gamitin yan, yung kanyang gaming trigger. So, yung nga lang, ingat din tayo kasi baka mapapaklik na tayo, mapapaklik dyan kasi pag napahawak tayo diyan, napaka ano din po yan, yung sensor niyan, sensitive. O, di ba? Yan po yung kanyang console level control. Tapos guys, ito pagdating sa chipset, ito yung ginamitan ng Dimensity 8350 Ultimate 5.5G. Ayan, para sa kanyang significant leap in performance. Then, pagdating po sa antena guys, yung signal po nito, si GT30 Pro, ay merong 360 na full scenario. Full signal no matter how you hold it. Kahit anong hawak po natin dito guys, kay GT30 Pro, ay yun nga po, naka 360 ang signal nito. So, ibig sabihin, paikot. Kahit saan po lugar, ano yan, position, may signal. Kaya tayo, iwas tayo doon sa lag. O, diba? Lag free. At pagdating po sa kanyang naka 3D vapor cloud chamber po yan para po sa kanyang cooling system. Yan, cooling system. O, diba? Eto guys, yung mga bago dito sa mga gamer dyan. So, ito si GT30 Pro, meron siyang AI Game Network Acceleration, Sun Touch Master. At syempre, yan po yung X-Boost AI. Power up your gaming experience with your exclusive AI driving game engine. O, di ba? Magic Voice Changer. Pwede rin po tayo dito magpalit ng ng voice effects. So, be anyone, make gaming more fun. O, di ba? Magic Voice Changer. Mare-record tayo. AI Box. Yung Magic Box, meron din. Ito guys, pagdating sa camera nga pala, kung naghahanap din tayo ng camera, hindi lang pang game to eh. Itong si GT30 Pro. Kasi guys, ito ay merong 108 megapixel po na camera. O, di ba? Napaka-sharp po na makakuha natin dito. High magnification shot. Tapos ito guys, ito sa 108 check po natin. Pagdating sa video, meron din siyang dalawang smooth video. Ang resolution niya 4K. At meron din siyang 1080p. Gusto natin mas mababa ng konti, pero smooth pa rin. Then 60 frame. O, diba? May wide angle din kung gusto natin ng mas malawak ang kuha. O, diba? Wide angle. Yan. Ito guys, para sa presyo po ng ating GT30 Pro, ulitin po natin. 13,999,256. 512 ay 15,999. And 14,999 naman sa kanyang black na 256. At ang black naman na 512 ay 16,999. Yung lang naman guys ang difference. Tapos guys, ito naman sa ating world's slimmest phone. So ito yung pinakamanipis na phone. Until now, wala pa lumalabas na mas manipis dito. Kasi guys, ang nipis po nito ay naka 6.8mm, naka 3D curve para sa kanyang slim edge design. Naka Helio G100 pagdating sa processor. At 33 watts naman po yung kanyang fast charging with 5,000 mAh battery. At syempre guys, kung mahilig kayo sa camera, hindi pa uhuli itong si si Hot 50 Pro Plus. Kasi ito po ay merong smooth video na rin. Naka 50 megapixel po yan. May video stabilize din po yan sa front at back. Para po sa presyo natin, 8,699. Tapos guys, punta na tayo sa mga iba pang mga model ni Infinix. Then guys, ito naman ang kanilang GT20 Pro. Good news guys, kasi itong si GT20 Pro, ayan, naka-discounted na from 15,999. Ngayon po ay 14,999. Kaya kung tayo ay naghahanap pa rin ng GT20 Pro guys, ito, naka-discount tayo ng 1,000. So pagdating sa chipset, naka Dimensity 8200, naka 4nm 5G processor.
Yan, battery, 5,000 milliampere battery. Naka 45 watts po ang kanyang fast charging na rin. Naka 45 watts. Then, syempre guys, ito yung unang naging official gaming phone ni MPL dito kay Infinix. So, diba? So, yan guys, kung naghahanap po tayo ng GT 20 Pro 5G ay 14,999. Tapos guys, hindi pa yan, meron pa rin po sila ditong Hot 50. So mga below 10,000, price po nito guys is 7,199. Ito guys is naka 16GB RAM 256. Ayan, malaki na rin ang kanyang internal storage. Tapos medyo manipis din guys to 7.7mm din po ang nipis nitong si Hot 50. Pagdating sa chipset, naka Helio G100, 120Hz na rin po yung kanyang screen refresh rate. Yan, 7,199. O yan guys, ang ating update ngayon dito kay Infinix ngayong July 2025. At lagi po tayong mag-aantabay guys, baka may mga bago pa silang dumating, aabangan po natin yan. Especially sana yung mga budget ang maglabasan ng mga bago dito kay Infinix. Ayan. At yan guys, ang update natin. See you sa mga next upload ulit. At yan guys, ang pinaka-latest update natin ngayon dito kay Infinix. Sana'y nakatulong tayo dyan sa mga naghahanap pa lang ng bagong cellphone nila at nagpaplano pa lang bumili. Ayan, maraming salamat guys sa panonood. At pakishare na rin po ng video natin